Welcome sa ikalima at ika-anim na linggo ng online learning. Magandang umaga sa lahat. Bago natin sisimulan ang ating tatalakaying paksa para sa umagang ito, nais ko munang batiin kayo ng isang maaliwalas na umaga sa lahat. At ngayon, babasahin ko sa inyo ang ating layunin para sa umagang ito. Una, naglalahad ng uri ng teksto. Pangalawa, nabibigyang kahulugan ang iba't ibang gramatikang ginamit sa teksto. Ang pangatlo ay nakasasagot sa mga tanong tungkol sa paksa. Ito ang layunin na dapat nating matamo para sa isang oras sa talakayan sa umagang ito. Ang ating tatalakayin sa umagang ito ay tungkol sa panitikan. Ang kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakalipas na 50 taon, sanaysay na galing sa lugar ng Taiwan na isinalin sa Filipino ni Sheila C. Molina. Ang uri ng teksto ay naglalahad, at ang gramatika o retorikang ginagamit ay mga pangatnig na nag-uugnay ng magkatimbang na unit na at, pati, saka, o, ni, maging, ngunit, at subalit, at di magkatimbang naman na unit kung, ng, bago, upang, kapag, o, pag, dahil sa, sapagkat, palibhasa, kaya, kung gayon, at sana. At ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa panimula ng ating talakayan. Maglakbay tayo sa isa pang bansa sa Silangang Asya, ang Taiwan. Karamihan ng mga Taiwanese ay may tradisyonal na pagpapahalaga batay sa Confucian ethics. Kasama rito ang mga kagandahang asal, mga karunungan at angkop na ugnayang sosyal. Ang mga Taiwanese ay nakaharap ngayon sa hamon na mapanatili ang mga pagpapahalagang ito sa kabila ng pagkakaroon ng industrialisasyon sa lipunan. Bagamat isang industrialisadong bansa ang Taiwan, hindi pa rin nakatanggap ng pantay na karapatan ang kababaihan sa larangan ng trabaho. Isang patunay nito ay ang tinatanggap na buwanang sahod ng mga kalalakihan kung saan 78.5% na mataas ito sa tinatanggap ng mga kababaihan. Ito ay ayon sa aklat ni Yan Chen na pinamagatang Women in Taiwan in Socio-Cultural Perspective. Ang Aralin 2.3 ay naglalaman ng sanaysay na pinamagatang ang kababaihan ng Taiwan. Ngayon at noong nakalipas na 50 taon na isinalin sa Pilipino ni Sheila C. Molina. Nagbago na kaya ang kalagayan ng kababaihang Taiwanese sa kanilang lipunan? Ang sagot ay malalaman mo sa pagbasa mo ng isang sanaysay. May mga gawain din na inilaan na tiyak na makakatulong sa paglinang ng kasanayan gamit ang mga pangatnig na nag-uugnay ng magkatimbang at di magkatimbang na unit. Yugto ng pagkatuto ating tuklasin. Basahin ang maikling talata at sagutin ang mga kasunod na gawain. Namasyal pa sa Luneta nang walang pera. Isang linya ito ng awiting sumasailalim sa simpleng limangan ng mga kabataang Pilipino noon. Subalit hindi maitatanggi na sa pagdami ng mall sa lungsod, unti-unti na ring nagbabago ang uri ng pamumuhay ng kabataang Pilipino.
binura na ang panahon ang kanilang simpleng interes na mamasyal sa mga liwasang bayan at tabing ilog. Napalitan ito ng kanilang paghikahikayat na magpunta sa mall. Katulad din ng iba pang kabataan, dito na sila namamasyal, naglalaro, kumakain ng kung ano-ano at nabibighani sa mga samot-saring paninda na makikita sa mga naglalakihang istanting salamin. Nang lumaon, ang mga mall ay hindi na lamang nagsisilbing isang pasyalan, kung hindi naging bahagi na rin ito ng sistema ng modernong kabataang Pilipino. Ito ay isinulat ni Celeste Marie R. Cruz, Sambutani III at ni Bernie C. Santos noong 2007. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makasusulat ng isang editorial gamit ang mga pangatnig na nagpapahayag ng iyong mga opinyon at pananaw tungkol sa napapanahong isyong panlipunan sa Silangang Asya batay sa mga sumusunod na pamantayan. Una, mapanghikayat, makatotohanan, may kaangkupan sa paksa at ang panghuli ay kawastuhan ng mga balangkas. Aalamin mo kung paano masasalamin sa sanaysay ang kalagayang panlipunan at kultura ng Silangang Asya. Gayon din kung paano mo mabisang maipahahayag ang iyong mga opinyon at pananaw gamit ang mga pangatnig. At ngayon, tatalakayin naman natin ang tungkol sa awit ay unawain. Basahin at unawaing mabuti ang ilang bahagi ng awit na Dalagang Pilipina na isinulat ni Jose Corazon de Jesus at sa musika ni Jose G. Santos. Ang Dalagang Pilipina, parang tala sa umaga. Kung tanawin ay nakaliligaya, may ningning na tangi at nakilang ganda. Maging sa ugali, maging sa kilos, mayumi, mahinhin, mabini ng lahat ng ayos. Malinis ang puso, maging sa pag-iro, may tibay at tinig ng loob. Bulaklak na tanging marilag, ang bango ay humahalimuyak. Sa mundo'y dakilang panghiyas, pang-aliw sa pusong may hirap. Batis ng ligaya at galak, hantungan ng madlang pangarap. Iyan ang Dalagang Pilipina, karapat-dapat sa isang tunay na pagsinta. At ngayon, tatalakayin naman natin ang tungkol sa ang kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakaraang 50 taon na isinalin sa Filipino ni Sheila C. Molina. Ang bilang ng populasyon ng kababaihan sa mundo ay 51% o 2% na mataas kaysa kalalakihan. Maaaring isipin ng ilan na ang kababaihan ay nakakukuha ng parehong pagkakataon at karapatan gaya ng kalalakihan. Ilang kababaihan lamang sa buong mundo ang nakakukuha ng pantay na karapatan at paggalang tulad sa kalalakihan. Ang tungkulin at kalagayan ng kababaihan ay unti-unting nagbago sa nakalipas na 50 taon. Ito ay makikita sa dalawang kalagayan. Una, ang pagpapalit ng gampanin ng kababaihan at ang ikalawa ay ang pag-unlad ng kanilang karapatan at kalagayan. Nakikita ito sa Taiwan. Ngayon, nabago na ang tungkulin ng mga babae at ito ay lalong naging komplikado sa bahay ng mga Taiwanese, sila rin ang may pananagutan sa mga gawaing bahay. Ngunit sa larangan ng trabaho, inaasahang magagawa nila kung ano ang nagagawa ng kalalakihan. Sa madaling salita, dalawang mabibigat na tungkulin ang nakaatang sa kanilang balikat. Ang unang kalagayan noong nakalipas na 50 taon
Ang babae sa Taiwan ay katulad sa kasambahay o housekeeper. Ang tanging tungkulin nila ay tapusin ang hindi mahalagang gawain na hindi natapos ng kanilang asawa. Ang mga babae ay walang karapatang magdesisyon dahil sa kanilang mababang kalagayan sa tahanan. Ang ikalawang kalagayan ay pinatutunayan ng pagtaas ng kanilang sahod, pagkakataong makapag-aral, at mga batas na nangangalaga sa kanila. Karamihan sa mga kumpanya ay nagbibigay ng halaga sa kakayahan ng mga babae at ang mga kinauukulan ay handang kumuha ng mga babaeng may kakayahan at masweldohan ng mataas. Tumataas ang pagkakataon ng umangat ang babae sa isang kumpanya at nakikita na ring may mga babaeng namamahala. Isa pa, tumaas ang pagkakataon para sa mga babae pagdating sa edukasyon. Ayon sa isang estadistika mula sa gobyerno, higit na mataas ang bilang ng mga babaeng nag-aaral sa kolehiyo kung iahambing sa kalalakihan makalipas ang 50 taon. Ang huling kalagayan ay ang pagbabago ng mga batas para sa pangangalaga sa kababaihan ay nakikita na rin. Halimbawa, sa Acton Incorporated, isa sa mga nangungunang networking hardware manufacturing sa China, ay ginawa ng 1 taon ang maternity leave sa halip na 3 buwan lamang. Ang gobyerno ng Taiwan ay gumagawa na ng batas sa pagkakaroon ng pantay na karapatan upang higit nilang mapangalagaan ang kababaihan. Bilang pagwawakas, naiiba na ang kampanin ng mga babae at higit itong mapanghamon kung ihahambing noon. Ang kanilang karapatan at kahalagahan ay binibigyan na ng pansin. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga babae ay tumatanggap na ng pantay na posisyon at pangangalaga sa lipunan. Mayroon pa ring mga kumpanya na hindi makatarungan ang pagtrato sa mga babaeng leader nito. Marami pa ring kalalakihan ang nagbibigay ng mabigat na tungkulin sa mga kanilang asawa sa tahanan. Ito ay matuwid pa rin sa kanila. Marami pa ring dapat magbago sa kalagayan ng kababaihan sa Taiwan at malaki ang aking pag-asa na makita ang ganap at pantay na karapatan nila sa lipunan. Posted by admin sa Free Papers, Free Essay on Women in Taiwan, now and 50 years ago. Just click http://women in Taiwan EC or htm/Octobre 1, 2013. Alam mo ba na ang sanaysay ay isang matalinong pagkukuro na sumulat tungkol sa isang paksa? Ito ay isang genre o sangay ng panitikan na nasusulat sa anyong tuluyan na maaaring tumalakay sa anumang isyu sa kapaligiran, maging tao, hayop o pangyayari, bagay at guni-guni. Ayon kay Alejandro Abadilla, ang sanaysay ay pagsasalaysay ng isang sanay. Kaya't ang sinumang susulat nito ay nangangailangan na may malawak na karanasan, mapagmasid sa kapaligiran, palabasa, o nagsasagawa ng pananaliksik tungkol sa paksang napiling isinulat. Nararapat na mag-focus sa isang paksa lamang at maghanda ng balangkas upang magkaroon ng kaisahan ang daloy ng mga ideya. Tinatawag na mananaysay ang manunulat ng sanaysay. Kinakailangan ng masining na pag-aaral at kasanayan ng sinumang susulat nito. Katunayan, kabilang sa matatawag na sanaysay ang mga akdang pandalub-aral gaya ng tesis, disertasyon, pamanahong papel at panunuri, at ang mga sulating pampamahayagan gaya ng tanging lathalain.
Ito ay mula sa Panitikan ng Pilipino, Antolohiya ni Jose B. Arrogante et al. 2003. Pagbibigay kapangyarihan sa kababaihang Pilipino sa pamamagitan ng estadistikang kasarian. Babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Isang pahayag na hinango sa banal na aklat at naging panuntunan ng balana rito sa daigdig sa lahat ng panahon. Lahat ng bagay ay nagbabago, kaya nga walang permanente sa mundo. Ang dating kiming tagasunod lamang ay natutong tumuto laban sa kaharasan sapagkat hindi na matanggap ang dinanas na kaapihan. Kaniyang ipaglaban ang sariling karapatan upang makapagpasiya sa sarili, lakas loob din niyang hiningi ang karapatang maisatinig ang matagal nang nahambing na pagnanasang maging katuwang, hindi lamang sa tahanan kundi maging sa paghubog ng lipunan para sa isang maunlad, matahimik at kaaya-ayang kinabukasan. Sa ngayon, ang kababaihan ay unti-unti na ring napahalagahan. Hindi man ito maituturing na ganap dahil sa patuloy na karasang pantahanan na pawang mga kababaihan ang nagiging biktima. Ang sexual harassment na madalas ay daing ng mga kababaihan ay nagdaragdag sa mga suliraning pambansa. Ang babae at katuwang sa pamumuhay, hindi sila katulong na tagasunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ng ilang nag-aasdang Panginoon. Sila'y karamay sa mga suliranin at kaagapay sa mga pangyayaring nagdudulot ng pait sa bawat miyembro ng pamilya. Marami na ring samahan ang itinatag upang mangalaga at magbigay proteksyon sa mga kababaihan. Ilan sa mga ito ay Gabriela, Tigil Bugbog Hotline at marami pang iba. Patuloy ang mga samahang ito sa pakikibaka upang sugpuin ang patuloy na diskriminasyon sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan. Layunin nilang mabigyan ng edukasyon at kamulatan sa mga karapatang dapat ipaglaban ng mga kababaihan. Tunay na ang mga kababaihan ay hindi lamang kasama kundi kabahagi sa pagpapaunlad ng bayan sa lahat ng panahon. Ito ay halaw sa sandigan, kalipunan ng mga banghay-aralin sa pagtuturo ng Filipino ni Lolita M. Andrada. Pagsasabnib ng gramatika o retorika. Pangatnig ang tawag sa mga kataga o salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay na pinagsusunod-sunod sa pangungusap. Halimbawa, layunin nilang mabigyan ng edukasyon at kamulatan sa mga karapatang dapat ipakipaglaban ng mga kababaihan. Ang pangatnig na at ay nag-uugnay ng mga salitang edukasyon at kamulatan. Sila'y karamay sa suliranin at kaagapay sa mga pangyayaring nagdudulot ng pait sa bawat miyembro ng pamilya. Ang pangatnig na at ay nag-uugnay ng dalawang sugnay. Ang unang sugnay ay sila'y karamay sa suliranin.
Ang ikalawang sugnay ay kaagapay sa mga pangyayaring nagdudulot ng pait sa bawat miyembro ng pamilya. May dalawang panlahat na pangkat ng mga pangatnig. Una, yaong nag-uugnay ng mga magkatimbang na unit. Pangalawa, yaong nag-uugnay ng di magkatimbang na unit. Sa unang pangkat, kabilang ang mga pangatnig na at, pati, saka, o, ni, maging, ngunit, subalit at iba pa. Ang mga pangatnig na ito ay nag-uugnay ng mga salita, parirala at sugnay na magkatimbang o mga sugnay na kapwa makapag-iisa. Sa ikalawang pangkat naman ay kabilang ang mga pangatnig na kung, ng, bago, upang, kapag, upang, dahil sa pagkat, palibhasa, kaya, sa kung gayon, sana at iba pa. Ang mga pangatnig na ito ay nag-uugnay ng dalawang sugnay na hindi timbang na ang ibig sabihin ay pantulong lamang ng isang sugnay. Mula sa makabagong balarilang Filipino ni Alfonso O. Santiago at Norma G. Chango noong 2003. At dahil tapos na ang ating talakayan para sa umagang ito, para sa inyong mga aktibidad, maaaring i-click ang link na https://guidef.sims.school/lcms o maaaring tumawag sa numerong 0975-27-08093 o 0951-3032-796. Maraming salamat sa pakikinig at God bless sa ating lahat. Ako si Binibining Quisel Jane Di Carion, ang inyong guro sa Filipino. At sa muli, magandang umaga sa lahat.